VT6 is ang data cleaning and processing in SQL. Goal: perform the same cleaning and summarization task you learned in Excel but using SQL syntax. So, SQL queries, cleaning, and process. Ang pinakauna kong ginawa muna is ang sales data which is ang kaninang data, yung sa activity 5. At ginawan ko na rin ng product which is para sa exercise number 7. Ito pala ang ginamit kong SQL. In-insert ko lang to para magawa tong sa exercise 7. Kaya unahin na muna natin ang products. Sa exercise 1 muna tayo. Insert ko lang una yon. Source data. Tapos punta tayo. Ito na pala yung data natin na nagawa. Ito ang lahat ng data na nagawa natin. Sige. Una na tayo sa SQL exercise 1. Start standardizing text, which is ang upper and lower. Ang gagawin nyo lang dito is kunin mo tong SQL na to. Copy mo. Paste. Which is select order ID upper as clean region from sales data. Tapos kung gagawin mo to, yung mga region is magiging uppercase lahat. Pero kung gagawa ka ng iba, yung pwede mo rin yung gagawin lower. So gawin mo, type mo lang lower, tapos maging lower case lahat yun. Lower case na lahat. Then, dito tayo sa exercise number 2. So, handling missing data. Copy natin to. Ang gagawin nito is, select yung order ID. At saka yung equalize yung customer name as guest. Kung wala dong customer name, kung null yung customer name, magiging guest yung lagay. Pero, wala tayong empty na slot sa customer name. So, walang walang guest na nakalagay dito kasi wala tayong empty na data na walang customer name. So, punta na tayo sa group exercise 3. SQL 3. Paste. Select niya ang order ID, sales amount. Tapos, when sales amount is greater than 1,000, magiging high value ang nakalagay. Tapos yung, kung between naman to 100 to 1,000, magiging medium value. At low value kung maliit pa sa 100. Kaya, dapat yan ang nakalagay dito. Which is ang order ID, sales amount, which is ito. Order ID at sales amount. Then, medium value kasi between 100 and 1,000 yung sales amount nila. Ito rin, high value kasi more than 1,000 at low value kasi less than 100. So, gagawin natin ang 4, exercise 4, which is ito. Copy lang natin yan. Just, ang gagawin nito is select ang region. Tapos, i-count niya yung order ID as total order. Tapos, ang sum as total revenue. Tapos, average is order value. Is gagawin niya, i-total niya lahat. Tapos, kunin yung average ng each region. So, ang central, may isang total order at revenue na 150. Tapos, i-divide niya yan ng 1. So, 150 pa rin. So, ang S, kasi dalawa sila, i-divide nitong 1,520, magiging 760 na lang. So, same din sa West na 4. Ang 3,000 ang revenue. Tapos, 700 ang average order value. So, dito tayo sa filtering aggregated data. Delete mo na tayo.
So, ang gagawin na nila is show only region that have more than 10,000 in total revenues. Pero nakita natin kanina na walang total revenue nila na more than o greater than 10,000. So, dapat pag kinuha natin to, walang lalabas na data kasi walang total revenue na more than 10,000. So, lagay natin. Diba? Walang lumabas na region at total revenue kasi walang total revenue na more than 10,000. Kung meron man lang, lalabas yan kung at anong region din. So, sa string extraction tayo, which is left-right substring. Pull specific pieces of text out of a larger string. So, ang ibig sabihin nito is, imagine meron kang order ID na may tag na ORD 1001. Ang kukunin nila lang is ito lang number. So, tatanggalin nila ito yung order ORD. So, kukunin natin to, copy. Dapat walang lalabas na kasi lahat naka-integers yan, walang string. Wala siyang string na kasi to clean order. Kaya walang lumalabas dito kasi walang string na order ID. Naka-integer silang lahat. Kaya walang naka-string. Walang lumabas. Dito tayo sa combining table. So, gamit ito, ginawan ko na ng data, yung sabi ko kanina na ginawan ko na ng data, which is ang product. Ang product is meron product ID at product name. Ginawa ko to gamit tong SQL na to. At nilagyan ko rin ng ininsertan ko yung product sales data gi-alter ko yung sales data at nag-add ako ng column na product ID, which is ito. Sales data. Check natin, meron na siyang product ID. Nawala kanina sa activity 5. Nilagay ko to kasi ginamit ko to yung add column na product ID, which is integers. Tapos, ito, in-update ko yung sales data, which is I set ang product ID ito. Sinet ko ng ang product ID number 1, which is ito, product ID. Nilagay ko sa order number 1. So, ito naman, ang nilagyan ko ng product ID number 1, yung set order ID 10. So, itong 10, naging 1 yung product ID. So, balik tayo sa SQL. Gamit tong SQL na to, para siyang ginawa mo yung VLOOK sa Excel, which is na mag-pull ng data galing sa ibang table, which is kung gamitin natin to pinol niya yung product name galing sa product na table. Pinol niya yon at nilagay niya dito sa sales data. At ito na yung gawas, which is select order ID, customer name ito, product name ito, pinol niya galing sa kabilang table. Tapos itong from sales data, inner join niya ito, inner join, which is pinol, parang VLOOK sa Excel, pinol niya at ito na yung lumabas. That's all.